Maniwala ka sa akin. Akala ko legal yung racket ko eh. Hindi ko alam na karnap yung binibenta ko sa sasakyan, sir. Maybe dapat hindi ako nakikialam sa mga issues mo sa buhay. Kasi in the end, ako lang yung napapasubo eh. Ako pa yung lumalabas na masama. Base sa mga nahawakan na namin carnapping cases kung saan involved ang mga sindikato, non-bailable ang mga ganitong kaso. Pwede po kayong kumuha ng sarili niyong abogado. I will look further into this. Pero kung talagang walang kinalaman ng kapatid mo, siguro the best thing that you can do now, kausapin ninyo ang complainant. Makiusap kayo. Makipag-areglo kayo na sana iurong na ang demanda. Dok, sandali! May problema? Kayo po ba si Dr. Vipal? Oh, sorry po, hinabol ko kayo. Ako po si Stella, ako po yung kapatid ni Rico Domingo, yung pinagkamalan niyo po na kumarnap ng kotse ninyo. Dok, wala po talaga siyang kasalanan, nadamay lang po talaga siya. He was caught red-handed. Kasi bebenta pa niya yung auto ko. Hindi, Dok. Binibenta niya kasi hindi niya alam na karnap yung kotse. Dok, nakikiusap po ako sa inyo. Wala talagang kanalaman yung kapatid ko. Ayoko po makasunod yung kapatid ko. Baka pwede niyong iurong na yung kaso. Baka po may pwede kaming gawin para iurong yung kaso. Para... Nakafile yung kaso, Mes. Wala naman ako magagawa. At kung meron man, ano gagawin ko? Uurong ko yung kaso? Hindi naman pwede. Gumawa siya ng krimen, kailangan niya pagbayaran yan, Mes. Sana naiintindihan niyo. Please? Tama na to. Hindi niya talaga ako pinakikinggan. Parang desidido talaga siya ipakulong si Kuya. Pero susubukan ko ulit siyang kausapin, mahal. Stella, wag na. Baka hindi makatulong kay Rico kung kukulitin mo pa siya. Iba naman paraan eh, nandito na tayo. Magpapasama tayo kay Tita Nida sa PAO para maikuha agad ng abogado yung kuya mo. Oo, pero hindi tayo sigurado ha. Bibigyan naman talaga tayo ng abogado ng PAO. Pero kakausapin ko din yung kaibigan ko kung anong magagawa niya para mapabilis yung proseso. Salamat po. Ang bigat din naman kasi ng kaso ng kapatid mo. Ano ba pumasok sa isip nun at nagawa niya yun? Tita, huwag yun ang pagalitan. Masama na yung loob ng tao. Hiyang-hiya po ako. Pero sigurado din ako na hindi ginawa talaga ni Kuya yun eh. Kaya gagawa ako ng paraan para talaga makawala siya gusto naman. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang kaso ko. Sinabi ko na sa kanila kung sino talagang nagkahanap ng kotse. Pero hindi nila ina-actionan. Sabi ng mga kasama ko sa selda, hindi biro ang karnaping. 14 years. Ang pinakamababang sentensya. Ma, ayoko makulong ng ganun katagal. Tulungan mo ko, Ma. Stella. Kuya, gagawa natin ng paraan. Pagdadaanan natin ito ng sama-sama. Araw-araw ka namin dadala, hindi to kuya hanggat makalabas ka. Stella, ano pa ba? Ano pa ba pwede natin gawin para makalaya ang kuya mo?
Stella, dumiretso na kami dito ha. Kasama ko pala si Atty. Delma. Siya yung tagapaw na pagiging abogado ni Rico. Magandang umaga. Atty. Delma po. Salamat po. Naikwento na ho sa akin ni Atom yung nangyari. Gusto ko lang ho sanang makausap pa si Rico tungkol dun sa ibang detalye ng kaso niya. Salamat po. Attorney. Maupo po kayo. Atom, alam ko na marami tayo hindi pinagkakasunduan. Alam ko na malaki yung galit mo sa akin. Sa dami ba naman ang ginawa kong panggagago sa'yo? Pero nagawa mo pa rin akong tulungan. Salamat, Atom. Lahat naman gagawin ko para kay Stella. Alam ko naman yun. Nalulungkot ka ba na hindi ka na makakapag-Canada? Siyempre naman. Pangarap namin ni Papa yun eh. Kung kailan naman malapit na matuloy, ganito pa yung nangyari. Yun talaga. Tinawagan ko na si Sir Harry. Sabi ko, wala, hindi na ako tutuloy. Mahal, salamat pala. Ikaw na pala nag-asikaso ng abogado ni Kuya. Salamat talaga. Marami kang iniisip eh. Kaya ako na nag-asikaso. Oo nga pala. Nag-text yung sekretary ni Mayor. Pinapaalala na sa makalawa na yung seminar para din sa kasal. Oo nga pala. Sorry. Mahal, ayusin ko yung schedule ko, ha? Pero may kailangan akong puntahan na nirekomenda ni Daisy na naghahanap daw ng caregiver. Tapos magkikita pa kami ni Atty. Telma. Pero ayusin ko yung schedule ko, ha? Mahal, salamat talaga, ha? Sa lahat-lahat. Sa pangunawa, sa suporta, sa pagmamahal mo. Sorry, nadadami ka sa gulo ng pamilya ko. Wala na akong ibang binigay sa'yo kundi problema. Shhh. Tama na yan. Ipahinga mo na yung isip mo. Maayos din lahat yan. $170 po, Tito. So, ibig sabihin, pwede po kayong kumain ng 60 grams of carbohydrates po, tapos 7 units po ng insulin bago kayo kumain. Ito lang po, aturukan ko na po kayo. Alcohol muna. Yan po. Pwede na po kayong kumain. Salamat, Stella. Ay, Stella, yung chemo nga pala ni Tem, yung dapat nandun ka ha. Kasi malapit na yun. Julie, kaya na natin yun. Maraming naasikaso si Stella. Hindi po, pupunta po ako. Aalamin ko lang po yung schedule sa doktor mo. Oo, ayan, di ba? Dapat siya yung nandun kasi maalam siya sa ganyan mga bagay-bagay, mga inject. So, alam mo naman matatakotin ako sa ganyan. Tita Choling, huwag na ho si Stella. Mas kailangan siya sa pag-aayos ng kaso ng kapatid niya. Nandito naman ako eh.
Hello, attorney? Sige po. Sige po, punta po ako dyan. Salamat po. Mahal, kailangan kong pumunta dun kay attorney. Parang nahuli na ata nila yung carnappers eh. Talaga? Sasamahan ka ta. Teka, Atom, sandali. Di ba makikipag-usap ka dun sa doktor pag rounds niya mamaya? Mahal, wag na. Ako na lang. Babalitaan na lang kita, ha? Alis na ako, mahal. Alis na po ako, tita. Ingat ka, Stella. Ingat. Sir? Nandito po ba yung mga kumarnap ng kotse ng Dr. Roel Vival? Iniimbestiga pa sila. Sir, pwede ko po ba sila makausap? Gusto ko sana sila makausap. Ma'am, kailangan ko muna rin hintayin na magkaroon sila ng abogado. Pasensya na po, sir. Stella, tara na. Salamat po, sir. Excuse me. Subukan mo na. Stella. Sir? Excuse me po, sir. Sila po ba yung kumarnap ng kotse ni Dr. Roel Vival? Hindi niyo sila pwede kausapin. Tara. Kuya, nakikiusap po ako sa inyo. Kuya, aminin niyo naman po na walang kasalanan yung kapatid ko. Nakikiusap po ako. Kapatid po ako ni Rico Domingo, please. Hindi nga to Nakikiusap pwede, po ako. ma'am. Kuya, baka naman may kapatid din kayo. Ayaw niyo naman sila makulong sa isang kasong hindi nila ginawa, di ba? Kuya, aminin niyo na po. Nakikiusap po ako. Utanal ba yung makulong yung kuya ko? Ma'am, hindi po talaga siya kasama. Sir, inamin na. Attorney, inamin na. Kuya, sabihin niyo sa kanila yung totoo. Makinig ho kayo sa abogado nyo. Meron po tayong sinusunod na tamang proseso. Pero narinig niyo po, kuya. Sabihin niyo sa kanila. Idadaan natin to sa tamang proseso, ha? Relax. Mga tarantado sila. Naghahanap buhay lang naman ako na maayos eh. Tapos dinadamay nila ako sa kalokohan nila. Stella, buti na paamin mo sila. Hindi ganun kadali yun, Rico, ha? Hindi dahil may mga pulis na nakaharap. Wala silang kasamang abogado nung umamin sila kay Stella. Kumbaga, hindi yun official. Po, pero narinig niyo rin yung sinabi nila. Hindi nila kasama si Kuya Rico. Yes, pero nagre-rely kasi ang korte sa official statement. Kailangan natin malaman kung ano yung sinabi nila dun sa sinumpaan nilang statement. Attorney, gaano katagal po yun? Mahabang proseso, Rico. Ang maipapayo ko lang, habaan mo pa ang pasensya mo. I know what you're doing. Sabihin na natin na wala talagang kinalaman yung kapatid mo sa nangyari. Ano nga yung sinasabi mo? Magpuloko lang siya, gano'n? Anong tanga siya? Nagbebenta siya ng mga bagay na hindi niya alam, nanakaw? Teka lang, Dok, Parang wala ka naman yatang karapatang sabihin yan tungkol sa kapatid ko. Hindi mo nga kami kilala. Sinasabi ko lang, may kriminal na ganap, kailangan niya pagbayaran yun. Yun lang. Ano ang pinaglalaban mo? Di ba narinig mo na walang kasalanan yung kapatid ko? Bakit ang pinagpipilitan mo? Dahil ba mahirap lang kami, mayaman ka, kaya ang tingin mo sa amin, gano'n na lang? Dok, para sabihin ko sa inyo, pinalaki kami ng mga magulang namin na may respeto sa ibang tao. Pero marunong din kami manindigan. Oo, mali yung kapatid ko, nagtiwala siya sa mga taong yun. Pero iisa lang ang totoo. Walang kasalanan yung kapatid ko.
Alam mo ba, Ma? Tinawag niya pa si Kuya na stupido. Siya tong stupido. Umami na nga yung mga carnappers, pinagdidiinan niya pa rin si Kuya. Hindi ko maintindihan. Kainis. Ma, okay ka lang ba? Butya, pakikuha nga yung pang-BP ni Mama. Okay ka lang ba? Sorry, nasa-stress ka ata. Butya, akin na, dali. Anak, hindi. Hindi ako na-stress. Eh, ikaw yata na-stress. Sa dami na iniisip mo eh. Inaayos mo yun sa kuya mo. Inaasikaso mo kami dito. Anak, pasensya na ha. Halos ikaw nang sumasalo ng lahat. Ma, wala kang dapat hingi ng pasensya. Ako nang bahala. Huwag ka na mag-aalala. Nasa-stress ka lang niya. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Eh, ako nang bahala, Ma. Wala akong ibang gusto kundi mailabas si Kuya sa kulungan, ha? Sige na, mag-relax ka lang. Hey, Mom. Roald, I know you had plans of dropping by. Were you messaging me? I'm sorry, anak, ha? I've been so busy revising this contract. I'm actually here to see Ruben. Nandito po ba siya? Ruben. Ruben, as in our private investigator, Ruben? Umalis siya kanina. Pero pabalik na yun from Batangas. May pinacheck lang akong property. Bakit? No, may papa-investigahan sana ako sa kanya. What area? Eh, hindi po property. I'm sorry, son. I have to take this call. Hello? What? Nandiyan na kayo? Fine. Sige, I'll meet you in a few minutes. Thank you. Son, I'm sorry. I have to go. I have to rush to this restaurant. Napaaga na nadating ang kliyente ko. So, let's talk about this tomorrow, okay? No problem. Great. See you. Be careful. Nahihiya na nga ako na nagbabantay pa siya sa ospital kay tatay. Eh may problema pa siya sa kapatid niya. Kaya nga gusto ko sana, doon na lang siya tumuto kay Rico. Oh. Mabuti naman pala at nagkakaintindihan kayo, no? Madali lang naman yung intindihan eh. Ang mahirap, yung kapag nawalan kayo ng time sa isa't isa. Kasi masyado kayo nakafocus sa kanya-kanya yung inaasikaso. Eh kung nagkakaintindihan nga sila, anong magiging problema dun? Sus! Sinasabi mo lang yan kasi napaka-understanding ko sa'yo. Ako kaya umintindi sa atin dalawa. Oh, lalo na pag wala kang time, keso late pa kayo mag-e-edit, o may shoot pa kayo. O love, sige. Umaming ka. Teka, ang sinasabi mo ba, inaabuso kita? Ikaw may sabi niyan. Hoy, tama na yan at baka saan pa mapunta yung diskusyon ninyo. Love, ito tandaan mo. Wala ka nang mahahanap na kasing understanding mo. Hindi na rin makakauwi si Stella. Kailangan niya raw samahan si Tita Liling dahil masama raw pakiramdam. Oh, wag mo na kaya munang istorbohin. Papaalala ko lang yung seminar namin bukas sa munisipyo para sa kasal. Punta akong munisipyo? Eh, sabay na tayo. Kasi kukuha rin ako ng permit eh. Para doon sa negosyo natin. Baka naman doon, magka-time ka na.
The sauce overpowers the meat. Tone down the flavors. Okay po, Ma'am Z. Ma'am Z, magpapaalam sana ako mamayang 3 kasi may seminar kami ni Stella sa munisipyo para sa kasal. Pasensya na, hindi yata nag-send yung message ko para magpaalam. Ang daming trabaho dito, Atom. Alam ko meron ka pa ibang ginagawa. Pero sana, konting konsiderasyon naman sa restaurant. And really, itutuloy niyo pa talaga yung kasal? Bakit naman hindi? I mean, with everything that's going on in Stella's life, hindi ba wrong timing? Nakulong ang kapatid niya. Magulong isip niya ngayon. Kung ako sa kanya, hindi ko priority ang kasal. Wala naman siyang sinasabing ganun. Siyempre, hindi niya yung sasabihin sa'yo. Nahihiya yun. Don't you think it's kind of off na ikakasal kayo habang nasa jail ang kapatid niya? Isn't that an obvious sign na magituloy ang kasal? But you know what? Ayoko naman maging kontrabida. Sige, you may go. Salamat. Babalik din ako agad pagkatapos ng seminar. Ruben. Sir. Wala namang criminal record yung Rico prior dun sa karnaping case na sinampa mo sa kanya. Panganay siya magkakapatid, palipat-lipat ng trabaho, at madalas nakakainitan ng mga bisor. At yung sumunod naman na kapatid, nagtatrabaho. Dating nursing aide at may previous application sa Canada. Pero kung dahil sa pagkakakulong ni Rico tumigil muna sa pag-apply. Nakasanla ang bahay, pero nakakabayad naman monthly. At wala din namang bisyo sa sugal at drugs. Malinis, sir. Nakausap ko na si attorney. Magulo daw yung statement ng dalawang suspect. Ayaw umamin na sila yung nagkaharnap. Pero, nililinaw ng dalawang suspect na walang kinalaman si Rico. Kaya, Oh, Tom, third floor daw ako. Third floor? Paano? Kita na tayo mamaya pagkatapos ng seminar ko. Sige, salamat ha. Game. Alam mo, Mars, ang kulit ng magnanay na yun. Ano, ang daming tanong. Yaya yata hinahanap ng mga yun caregiving yung services na ino-offer mo. Hayaan mo na. Ano ka ba? Ay, teka. Si Atom na to, Mars, maraming salamat talaga sa Reco. Sana talaga makuha ko. Salamat talaga, Oo, Mars. sige. Sagutin ko lang to. Sige, sige. Una na rin ako. Sige, sige. Mag-ingat ka, ha? Hello, mahal? Hello. Mahal. Nasa ka na? Hindi simula na yung seminar. Ha? Di ba 4 p.m. pa? Alas 3 ba? Naku, mahal, sorry kakatapos na ng interview kayo, pero pupunta na ako dyan. Hello, mahal? Hello, andito. Sige, antayin na lang kita, ha? Sorry talaga, mahal. Bibilisan ko na. See you.
Hello? Opo, si Stella Domingo nga po ito. Doc, Hey, Vanessa. nandito po si Miss Stella. Hi. Stella, please, sit down. Thank you so much. Please. Pasensya na. Ikaw pa talaga yung pumunta dito sa opisina ko para lang makipag-meet sa akin. Gusto mo daw akong kausapin tungkol sa kaso ng kuya ko. Yes. Naniniwala na ako na wala siyang kinalaman. Nakausap ko yung attorneys ko at ipinaliwanag nila sa akin ang lahat. So, ibig sabihin ba nito makakalaya na si kuya? Well, na-file na yung case. Ang iniintay na lang namin ay ang pagdinig sa kaso. Nakausap ko na rin yung mga lawyers at sinabi nila sa akin na malaki ang tsansa na mapawalang sala si Rico. Lalo na't ngayon, in custody na yung dalawang carnapper. Salamat sa pag-inform. Pero ibig sabihin nito marami pa kaming kailangan gawin para tuluyang makalabas yung kuya ko. I know. Pero handa akong tumulong sa Bakit ba kasi madaling-madali ka magpakasal? Hindi na naman pupunta ka doon si Stella. Ang takot na takot ko mawala siya sa'yo. Mabait naman pala siya, hindi mo pala mayabang. Masyado ka lang kasing mabilis maniwala. Sinabi lang ng doktor na yun na magaling yung abogado, bentang-benta naman sa'yo. O, inaalok niyo ako ng trabaho? Yeah. I have a feeling we're gonna be good together. Bigay ka ng bigay? Ikaw ang nag-uunawa, and for what? Sinusuklian ka ba? You deserve someone who truly loves you. I can be that woman for you. I've fallen for you, Apple.